Eastern Samar has been placed under a state of emergency. This move comes after supply and transportation were disrupted by restrictions on the San Juanico Bridge. It was endorsed by the Provincial Disaster Council, headed by Vice Governor Maricar Sison Gotisan. At present, a 3-ton load limit is enforced on the bridge as repair work continues. And to talk more about this matter, we have GPAPAD Eastern Samar Mayor Benji Ver. Mayor, thank you for joining us here on the News and Views. Good morning, Sir Angelo and Ma'am Angela for inviting us to this program. Yeah, Mayor, first of all, baka you can give us an overview kung ano yung impact nitong restriction sa San Juanico Bridge sa daily lives ng residents nyo. Ito po ay malaki pong epekto po sa particularly sa ekonomiya ng Eastern Samar and the whole Samar in general. And lalo na dito sa amin sa isang maliit na bayan, ano lang kami dito, class 4 municipality. At saka kami ang pinakamalayo, ang pinakadulo ng Eastern Samar po. So practically po, lahat ng supplies namin ay galing sa majorities, galing sa Tacloban City po. Okay. So ano-ano po yung mga alternatibong ruta yung maaari pong maging available sa mga residente doon para naman po kahit papano, hindi naman po ganun kalaki yung disruption na magagawa po nito sa ma-impact po doon sa ekonomiya at pangkabuhayan po ng ating mga residente doon? So far, ma'am, ang ano talaga, no, lahat ng kalakal namin like yung Copra, which is the main hanap buhay ng mga magsasaka natin, ang transaction po dito sa Tacloban. So ibig sabihin yan, pag hindi makakatawid yung mga truck, magdo-double handling or triple handling ang mangyayari. Pareho rin yung mga kinukumpa, yung mga items, mga food items na galing Tacloban, magdodubli-dubli po yung charges ng in terms of transportation, thereby charging it to the consumers, no? Aside So from yun po ang magiging epekto po ng ganitong closure or partial closure ng ng San Juanico Bridge po sa atin na region. And given, kunyari, Mayor, kasi may nagsasabi daw na may mga certain companies na dati kung isang delivery lang daw ang ginagawa nila para pagdaan ng San Juanico Bridge, ngayon nakakadalawa, tatlo. So therefore, kailangan daw nila mag-charge ng almost, yung parang binanggit nyo, 3 times due to fuel costs. Do you expect, Mayor, na prices aside from that sa fuel, gasoline, and other goods, talagang dodoble, titriple in the next few weeks? And ano po ang gagawin natin dito temporarily to mitigate it? Definitely po, mangyayari po dyan, lalo na ngayon, nagkakaubusan ng mga supplies doon sa mga groceries, doon sa mga prime commodities, even fuels. No? Nagkakaroon actually ng, initially, there was a panic buying na nangyari. No? So pag hindi ito nagkaroon ng agaran action, practically itong paghihirap ng mga taga-Samar or particularly Eastern Samar, lalong madadagdagan po ito. Tama yung sinabi ni Governor Benny Bartone, kung pwede, no, may subsidy yung mga natin, no, yung mga truckers man lang para hindi na ipatong yung mga presyo nila or yung mga additional cost ng transportation doon sa ating mga mamayan. Hindi po ba, Mayor, na kapag ka nagde-declare po ng mga ganitong yung state of emergency, kasama po dyan yung pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry para po magkaroon ng price freeze doon sa mga basic commodities? Practically, ma'am, I think this is whole of government, national government participation, no? Kasi hindi lang isang sektor ang apektado dito, no? So practically lahat po, yung health, yung commodities, no? Kasi sa amin, kagaya ng for example, yung ambulance namin po, we travel almost 6 hours from our town, Municipality of Ipapat to Tacloban, which is the center for the referral center ng health namin.
So itong closure dito, pwede pa magkaroon ng mga epekto doon sa mga pasyente kasi mag-aantayan pa ilang oras ang waiting period para makatawid yung mga natin, yung mga vehicles dito sa Tacloban. So sa palagay ko po, the national government, no, especially the president, I think should intervene in this kind of situation dito sa Samar po. O sa Eastern Samar. Pero Mayor, ano pa po ba yung nakikita natin, speaking of subsidizing, kasi nabanggit niyo po yun kanina, no? So ano pa po yung nakikita po natin na po pwedeng i-subsidize ng ating national government po para po sa inyo, para po kahit papaano, medyo gumaan-gaan naman po yung sitwasyon po ngayon ng mga residente na affected po nga nitong restriction sa San Juanico Bridge? Siguro ma'am, actually yung fuel, isa pa yan. Kasi ngayon, tumataas na rin yung pamasahe dahil po sa kakulangan ng supply ng fuels doon sa area namin. No? At saka kung pwede, yung galing na siguro through dito sa Matnog, dito na dumaan rin yung mga nagsusupply ng mga pagkain at saka mga fuels po. Mayor, napag-uusapan ba dyan at least sa provincial government at saka sa level nyo na in case na nagkaroon na ng problema at shortage ng mga supplies due to prices, the government or the provincial government will directly transport the goods maybe via air from different areas? Siguro, sir, isang mga alternative mga solutions or dito sa at least mabawasan man lang yung mga lalo na sa mga pagkain, no? Kagaya sa amin, no, when there is state of kagaya sa Hipapat po, no, palagi kaming binabaha. Yung supply namin ng mga food packs galing Tacloban from DSWD dumadaan diyan sa tulay na yan. Just imagine, no, kung hindi yan makakarating sa amin kaya ilang araw na magugutom po yung ating mga tao. So hanggang kailan daw po ba, base po sa inyong pakikipag-ugnayan, hanggang kailan daw po ba matatapos itong repair, of course yung restriction sa ginagawa po dyan sa San Juanico Bridge? Hindi pa ma-definite yan, no? Kasi siguro yung sira doon, ina-assess pa rin nila. Then yung parang temporizing lang yung lang nila, yung kanilang gagawin muna. Hindi talaga yung hindi pa muna yung lahat makakatawid, no, ng lahat ng mabibigat na mga trucks, which is actually ayan ang pinakaano namin po, ma'am, no. Yun ang pinaka-importante actually, yung mga trucks na yan na nagdadala ng mga pagkain, no, ng mga goods, no. Hindi lang sa Eastern Samar, practically going to Manila, napapansin ko yan galing Mindanao, no, yung mga fruits nila, maraming nagkakaroon ng nasisira doon pa rin sa pagtatawid pa lang o sa Intayan. Dalawa ngayon ang magkakaroon na sila ng delayed dito sa Tacloban at saka doon sa Matnog, no? Nakikita natin yung mga perishable goods. Pagdating doon sa kanilang papupuntahan, siguro hindi na mapapakinabangan. Mayor, finally, tanong ko lang kung may update kayo. Gusto ko lang klaruhin yung pinag-uusapan na supposedly mag-alternate bridge na gagawin nila temporary habang daw ginagawa itong San Juanico. May narinig po kayong update ba dito? Yun ang namin po, no, na meron na yung doon, meron ng plan na magkaroon ng alternative bridge doon sa may parting Batman, I think. Pero I think mas malaking panahon pa yan kung mag-uumpisa pala ngayon, no, na nandyan na yung problema. So dapat yung immediate talaga, kung anong nandyan na problema, yan ang atin dapat masolusyonan. Kasi long term naman po yan kung maggagawa pa ng tulay. Pero yung ating ngayong concern, yung immediate, no, problem about food supplies, lahat po na nangyayari po, no, na sa partial closure nitong San Juanico Bridge, lalo na sa mga
heavy trucks. Totoo. Especially, nagsimula na rin po yung tag-ulan sa atin na talagang mahirap din gumalaw. Yeah. 'Di ba? Kapag po disrupted talaga tayo dyan sa area na yan. But for the meantime, patuloy po kami nakikipag-ugnayan sa inyo tungkol po sa usapin na ito. Maraming salamat po sa inyong oras, si Papa Eastern Samar Mayor Benji Ver. Salamat po, ma'am. Salamat, sir. Thank you. God bless po.